wala pa kayong party list, syempre huwag niyo kalimutan po ang Bombero ABP. Ayan o, grabe o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ayan ha. Pasok po ang ABP. Sana patuloy pa po tayo. Alisin na po natin ang Duterte Youth. Matanda na po yung nalilider dyan. Anong youth? Ma'am Mercy, thank you ha. Arlen de Venecia, thank you. Alisin nyo na yung Duterte Youth. Matatanda na yan. Alisin nyo yan. Duterte Youth. Ano ginawa niyan? Walang ginawa yan. ABP na kayo. Ang tunay na mahirap. Ang tunay na talagang kailangan natin. Nakaweteng oh. Pumasok pa yung Duterte Youth. Anong ginawa niya? Yung tatanga-tanga na sinasabi niya, kami lang ang lumalaban. Sila lang daw ang lumalaban sa kriminalidad. Kapal na mukha niyan, Duterte Youth. Bayaning tagapagligtas, ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas. Ayan, huwag niyo po kakalimutan, ABP Party List 134 sa balota. Ang kasakasama po ng mga mahirap pa sa mahirap. Ang nagliligtas po sa mga mahirap. Ang tumutulong po sa mga mahirap. Anything is a bumbero. Maraming salamat po sa mga bumoto na sa ABP. Ang dahil po nag-PM sa atin, Boss Nyolo, binoto namin ng ABP. Boss Nyolo, dito sa abroad, ABP. Maraming salamat po. Dahil sa isang boto nyo po, marami tayong matutulungan. Pangako po sa inyo yan. Ang ABP po, wala po talo talaga dyan. At siyempre, nakakausap natin si Dr. Gosia. Siya po ang magiging, ang dahil nagtatanong yan po ang representative, si Dr. Gosia. Siya po ang magiging representative natin at madali po natin lapitan yan. Unahin natin yung fire extinguisher. Tapos kung pag nagkaano na po yung mga drum, kailangan bawat barangay may fire extinguisher, may drum. Yan po ang i-endorse natin. Pag di nila ginawa yan, yariin din natin. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas, ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero. Alam nyo, hindi po politiko ang papayamanin dito. Ang papayamanin po natin dito ay mga bumbero. Yan po ang payayamanin natin dito. Kasi po yung iba, oy Mami Irene, Nyolo, greet mo anak ko si Mark Beats, thanks. Hello Mark Beats, ang anak po ni Mami Irene and Daddy Army. Thank you po. Diba? Yan po ang payayamanin natin. Kasi po, ang mga bumbero po, nakakaawa po. Sobrang nakakaawa po ang mga bumbero natin. Dahil sila po ay wala po, volunteer lang. Paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, kahit pumunta kayo ngayon, hindi po ako nagbibiro sa inyo. Pumunta po kayo sa mga fire station nyo. Tanungin nyo po ang mga bumbero kung nagsisinungaling ako. Pumunta kayo sa mga fire station nyo. Tanungin nyo yung mga nandun kung ano po, regular ba sila sa trabaho nila? Hindi po. Hindi ako nagsisinungaling. Tanungin nyo po. Hoy, Tess Mendez, maraming salamat. Tess Mendez, thank you. Pumunta po kayo sa mga fire station nyo. Tanungin nyo kung regular ang ibang bumbero doon. Sasabihin sa inyo, hindi po, day off po namin ngayon. Volunteer lang po ito para sa bayan. Okay? Volunteer. So, bakit di natin tulungan? Sila ang tumutulong sa atin. Balikan nyo ako bukas. Puntahan nyo yung mga bumbero nyo. Tanungin nyo, yung ibang bumbero ba doon ay talagang regular? Kalimitan po doon ay volunteer lang. So, isasaayos po ng ABP ang mga bumbero para po maisaayos. Kasi po, pag maayos na po ang benepisyo, ayan no, anak at manugang ko, bumbero. Sila, volunteers lang. Thank you, Melody ha. Ayan no, volunteer po ang mga bumbero natin. Bakit po kailangan volunteer ang mga bumbero? Yan po ang malaking tanong sa atin. Bakit kailangan i-volunteer? Pag nasusunog tayo, yung ika nga sa kanto, pinagputaan natin na bahay, pinaghirapan natin na bahay, nagsikap ka, kung OFW ka, nagsikap ka, nasunog. Wala kang iilingin kundi dumating na mga bumbero. Paano kung yung mga bumbero gutom? Paano yung kung mga bumbero hindi nag-volunteer kasi nga po sila ay walang pera. Wala man lang pamasahe papunta sa fire station.
isaayos natin ang mga bumbero, gagapang po, unti-unti yan. Ngayon, pag maayos po ang bumbero, mas safe po ang mga mahihirap na katulad natin. Tandaan nyo po, tayo mga mahihirap, tayo po ang may light materials. Tayo po ang may light materials na bahay. Tandaan nyo po yan. Tayo ang kahoy, hindi tayo simento. Tayo ang unang matutupok sa apoy. Kaya, kung ako sa inyo, payo ko lang to, iboto nyo yung kasing mahirap nyo. Yan po ang bumbero ng Pilipinas. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas. Hindi ko po sinisiraan yung ibang party list pero sila po kasi sa akin, ang in particular party list. Sila po ang in particular party list na makikita nyo po. Kumbaga, bumbero talaga. Okay? Maraming salamat po. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas. Ang bumbero ng Pilipinas. Oy, happy birthday, Mark Reed. Mark. Mark. Happy birthday, Mark. Pinapabati ka ni Mami Irene and Daddy Armin. Enjoy your day, Mark. Sira ulo ko. Hindi naman Pilipino, pwede ko mamurahin. Grabe si BBM, magmumura lang, no? Si BBM magmumura lang, magpapaalam pa. Ganun po ang mga disente at formal na tao, hindi yung, oh, tangina nyo. Masisira ang buhay nyo. Yan ang Pangulo, disente. Hindi yung, wala sa vocabulary niya talaga yung pagmumura. Pinalaki ng marangal, disente, kaaya-aya. Yung sa kabila, si Digong, pinalaki na sanggano. Magandang araw po sa atin lahat. Magandang araw din, Uncle. Kamusta ang buhay mo? At sana ay nasa mabuti at mapayapa kayong kalagayan. Parating na ang mahal na araw at sigurado akong may kanya-kanya tayong mga lakad kasama ang mga mahal natin sa buhay. Kaya ang mensahe ko ngayon, Oy, ano ngayon? Holy Week. Holy Week. Holy Week po ngayon, Uso na naman yung pasyon. Ang unang letra ay Asunsyon. Iri naman Resurrection. Dati kasi, alam mo dati, no? Panahon na, alam mo talaga, sorry po sa mga matatanda dyan, the best talaga yung 90s, lahat talaga naranasan mo eh. Grabe na saya lang ng Holy Week nun, no? Nagkukuha ka pa ng yung mga, pag may pabasa, di ba? Pagpapabasa, makikita mo yung mga kababata mong mga babae, nagbabasa sila, no? Ikaw nagpapakit ka lang, ninanakaw yung, no? No, naalala ko na naman eh. Nagpapakit ka lang, nakikita mo yung mga hindi lumalabas na mga chika babes, na mga crush mo, lumalabas doon. Diba? Tapos, ikaw naman, syempre tambay kami. Magnanakaw lang kami ng sopas. Kunyari, oy, ako na po magbibigay niyan. Ako na po magbibigay ng sopas. Libre sopas eh. Kada pabasa may libre sopas. Ako na po magbibigay ng sopas. Bigay ka. Bibigay mo 2. Tapos yung 8, bibigay ko na sa tropa ko. Oh, pare, okay na. Bilisan mo. Nakatalikod si Aling Norma. Oh, sige. Kuha ka pa para mamaya. Di ba? Sorry po, hindi namin binabastos yung precision. Nagre-reminisce lang po kami. Nakaka-miss lang. Di ba? Tapos, upo ka kunyari. Upo ka, tapos mangungulit-ngulit ka, tapos papagalitan ka ng mga lola mo. Sinabi nang wag kang ganyan eh, ha? Bastos ka eh. Yung lola ko po malupit. Ang lola ko talaga, kung makikilala niyo ako personal, lola ko po, 4 feet yung mga santo ng lola ko.
forfeit po. Kaya nung nawala yung forfeit yun eh. Forfeit mga santo ng lola ko. Grabe po, ang laki. Forfeit. Minsan nga share ko sa inyo dito. Andun pa sa ano eh, nandito sa ano eh. Hanapin ko yung forfeit yung santo ng lola ko. Tapos nagpapabasa lagi yun. Tapos pag piyesta, tontuwa ako sa lola ko pag piyesta kasi lola ko, sikat siya nakagawad eh. First kagawad siya 3 beses. Tapos nag-i-sponsor siya ng mga artista. Gusto ko yung ano eh. Gusto ko yung anong tawag dun? Yung Miss Barangay. Gusto ko yung Miss Barangay. Dun sa amin nagbibihis eh. Sabi niya, Apo, asikasuhin mo nga itong mga to. Ano po yan, Lola? Ang mga sasali to sa Miss Barangay. Okay po, Lola. Ituro mo ka sa magbibihis. Dito kayo magbihis. Dito kayo magbihis, ha? Diyan lang kayo magbihis. Ayos! Ayos. Sabi ng lola ko, ano ba yan? Ba't ang dami-daming tao dito? Ba't puro nag-ibisag niya yung mga barkada mo? Tinutulungan po namin sila mag-costume. Busy yung mga tropa ko eh. Mga tropa ko busy. Tapos pupunta sila sa... Sabi niya, pare, ito na. Tapos na yung evening gown. Ano ngayon? Swimsuit na. Sabi ko, nagdadali tayo ni Lola eh. Siyempre, swimsuit na to. Swimsuit na. Ayun lang, nakakaalala lang. Tapos, yung mga ano sa amin. Ngayon kasi pangit na po eh. Share ko lang konting-konti lang. Ngayon kasi pangit na po yung mga ano eh, yung mga Kristo. Dati yung Kristo talaga legit. Legit talaga, tinatadyakan. Ngayon, wala na eh. Parang, hindi ko po nilalaig yung tradisyon ha. Mas feel mo nung 90s eh. Nung 90s, feel mo talaga. Parang, Kristo! Kristo ang pamagat! Siya raw! Siya raw ay anak ng Diyos! Ikaw ba ang anak ng Diyos? Sabi daw ni Poncio Pilato, di ba? Tapos tatadyakan yun. Pak! Pak! Kristo! Kristo ang pamagat! Kristo! No? Tapos si Poncio Pilato, paano mo nasabing anak ka ng Diyos, Jesus? Gaganon yun eh. Natatakot ako. Nakakatakot ako sa laki ng krus oh. Papaluin. Sakit nun oh. Yatadyakan. Gusto ko doon, natanda ko doon yung ano eh na. Maganda noon, yung mga pagsya. Ikaw Kristo. Ikaw ba ang anak ng Diyos? Ako ang sinugo ng ating Panginoon. Sabi, gagano'n si ano? Siya daw! Siya daw ay anak ng Diyos! Sa kantaksil! Papaluin. Hindi ka sumusunod! Sabi, hindi ka sumusunod! Sa anitintunin ng Jerusalem! Paluin! Sakit nun. No? Putik ngayon nakakita ko. Putik Kristo. Kristo tinadyakan sa ere. Hindi naman tinatadyakan eh. Pinapalo na ng sinturon. Karate yung ano nyo eh. Ala, buno karate. Wala naman sa Biblia yun eh. Wala pa sa Biblia nun. At si Jesus ay kinarate. Lord, napanood ko lang. Hindi, Lord, napanood ko lang sa FB. Pero po, tadyak na, wala lang sinturon. Ba't ganun? Ba't kaya nagbago na? Huwag yung baguhin. Ang sarap nun eh. Sinturon lang. Ngayon, tinatadyakan na. Tapos sinusuntok. Hindi naman ganun yung nasa Biblia eh.
Diba? Hindi naman ganun yung nasa BBA. Tapos boring yan, no? Boring, no? Puro ano lang, pag-Holy Week, puro maka-Diyos, no? Pagbukas mo ng TV, oh. Holy Week, oh. Pagbukas mo ng TV, walang channel. Walang palabas. Gara, no? Walang palabas, oh. Walang palabas. Stupid. No? Pagbukas mo ng channel, sabi ng tito, mabuksan mo nga. Ayan po to, bukas na. Ayan. Oh, anong nangyari? Walang antena? Ayusin mo nga yung antena. Maayos yung antena to. Kakaikot ko lang. Sabi niya, ba't walang palabas? Kung maayos yung antena, may palabas dyan. Anong oras na eh? Kakaikot ko nga lang, pinaikot yan ni Papa kanini. Sabi ko, mahal na araw ngayon. Tito mo, nagmuna, putakin ang yan. To, mahal na araw ngayon. Mahal na araw, mumura ka. Diba? Walang boring. Saksak mo yung ano, saksak mo yung VHS. Oh, anong lalagay ko to? Oh. Ayun, magsadang ka dyan. Pagbukas ng TV, oh. The Ten Commandments. Sabi ng tito ko, putang ina, Ten Commandments din? Ten Commandments din pala ba? Ayun lang pwedeng arkalayin eh. Sa Video City. Clear copy daw yan. To. Puta. Diba? Kaya nare-reminis lang natin, no? No, nakaka-reminis. Tapos matindi pa ito. Pag ano, ayan, tuli, no? Tuli. Holy Week, tuli eh. Tuli. No? Tapos, linggo ng pagkabuhay, magsiswimming kami dyan sa cultural, sa... Malapit kami sa ano eh. Malapit kami sa Ross Boulevard nakatira eh. Swimming kami dyan, no? Swimming kami dyan. Linggo ng pagkabuhay, punong-puno yan. Pag-ahon mo, meron kang chichirya dito. Sarap. Maganda yan mag-swimming sa cultural. Kahit wala ka ng baon, pag-ahon mo, may chichirya ka dito. Chippy, minsan piatos. Paglutang mong ganon. Mahirap pag jackpot. Pag gano'n mo dito, may time bomb mo. Bango. Oo, sa breakwater, diyan kami. Sa tapat ng ano, diyan kami nagsiswimming. Malapit sa US Embassy. Diyan kasi medyo mababaw eh. Diyan kami nagsiswimming. Pag-ahon mo dyan, oh. Pangit lang dyan, dyan sila tumatay. Kaya pag-ahon mo, uy, may time bomb. Parang time bomb yun eh. Ano ba tinawag na time bomb? Yung tae. Yung pag-ahon mo, lately na lang mag-e-explode sa utak mo eh. Una, wala pa eh. Umaya, baho ah. Kita mo, tayo. Armando Mercado, thank you. Thank you, Armando Mercado. Pag-ahon, mga 30 seconds mo bago ma-realize na tayo. Bango. Diba? Sa mga nagtatangali, nag-aapunan na, based on experience lang to. Lahat ng pisa ko. Lahat ng pinsan ko. Uy, malinis siya. Lahat ng pinsan ko. Doon din ano nung bagong tulay, doon sila lumublob eh. Lublob niya, nung ano, barangay Tanod oh. Manong sa po kami tatapos dito. Pag tao na baru-baruan tanggal, pumunta kayo ng cultural. Ay, yun po sa may ano, cultural. Diretso yun yung Quirino, diretso, dagat. Swimming kayo. 3 pinsan ko, tinunod eh. Sabi din ng tito ko, tama yon. Nung bata kami, ganun ginagawa namin, pupunta kami cultural. Kahit nakapalda, punta kami, pagpunta.
Gano'n yung pinsan ko. Masakit pa. Ganun pa sila. Oo nga, tama nga. Ano to? Ano saan? Effective? Effective? Parang ano? Yung sugat niya, talagang parang alcohol. Uwi na kami. Pag uwi namin, di natulog na. Kinabukasan, no? Umaga. Bisi-bisi ko. Oh, saan nangyari? Na-infeksyon, puro nana. Paano ba naman hindi magnanana? Yung sinunod niya yung sinabi ng barangay tanod. 1970s pa yon, malinis pa. Kita mo ngayon, puro basura, naglublubang kayo doon eh. Balik sa doktor. Balik eh. Nagpatuloy yon, yung libre lang ng mga konsilor pag mahal na araw. Maraming libre mga konsilor, libre tuli. Infection eh. 2-in-1 eh. Na-infection na, may hadhad pa. Ayan lang po ang konting throwback. Maraming salamat po, BBM. Ang tagal mo naman, BBM. Sa inyong lahat ay pag-iingat. Alam natin lahat, nitong nakaraang linggo ay sari-saring insidente ang nakikita natin. Ito, salbahe itong ano na to eh. Salbahe itong Russia na to eh. Salbahe itong hayop na to eh. Dapat talaga to, dapat dito, painumin to ng ano eh, silver, panlinis ng silver, painumin tong hayop na to eh. Sino ba may hawak dito? Sino ba may hawak? PMP ba o NBI? Painumin nyo nga yan, painumin nyo. Bato, mag-iingat ka, Bato ha. Bato, mag-iingat ka. Holy Week ngayon. Sa'yo, Holy Week. Mag-iingat ka, Bato. Sabi ko sa'yo, Bato, mag-iingat ka. Ha? Holy Week? Ikaw, Holy Week. Binabalaan ka lang namin ha. Holy Week. Sa mga lansangan natin. Ano ba itong mga tinutukoy ko? Uunahin ko ang itong mga insidente ng tinatawag na road rage. Mga sigawan sa kalye. Si ate Alam mo, hindi na kita inintuan kasi mukha kang walang pambayad. Sabi! Grabe, no? Sabi! Mukha kang wala kasing pambayad. Wow! Kung ako sinabihan nun, sasabuyan ko yan ng ano eh, tig-pipiso, 1,000. Anong walang pambayad? Sawa ka, Ano ba gusto mo? Ilan ba dito? Sabuyan ko yan ng barya. Diba? Ang dami nagtatanong para sa akin nung kay, ano yun? Kay Dennis Padilla at, Marjorie. Sakop ko ba yun? Ha? Sakop ko ba yun? Yolo, ano masasabi mo? Kay Marjorie tsaka kay Dennis. Di ko nare-reply. Sakop ko ba yun? Ang hirap nun. Hindi, ganito Hindi, ano na natin total, mahal na mahal natin si Nanay Christy. Ganito lang yan. Unang-una, ang may mali dyan, lahat sila.
Totoo yan. Lahat sila mali. Unang-una, mali si Marjorie. Kasi, sa tono ng pananalita niya, diba? Sa tono ng pananalita niya, tinaniman niya ng hate ang mga bata. Tinaniman niya ng hate. Diba? Natanim na niya sa bata yung hate. Natanim na eh. Yun eh. Oo. Pangalawa, si Dennis Padilla, walang sustento. Diba? Walang sustento. Nung sumikat lang, doon daw talaga naging porsigido. Hindi daw nagbigay 1,000. Diba? Pangalawa pa, Dennis Padilla, kasal yun ng anak mo. Kailangan siya ang star of the night. Diba? Siya ang star of the night. Ihiwalay niyo yung pag-aawayan yung mag-asawa sa kasal ng anak nyo. Oh, napanood ko, Ma'am Linta Mori. Napanood ng misis ko, napapanood tuloy ako eh. Para lang sa nagre-request to. Okay? Yung si ano naman, yung kinasal. Yung kinasal ka, sabi kasi ni Marjorie, ang masusunod daw yung kinasal. Sabi ni Marjorie pa, imitingin, nakipag-lunch daw siya kay Dennis Padilla para daw sabihin kay Dennis na hindi siya maglalakad. Mali ka na kagad doon, Marjorie. Dapat, ininsist mo sa anak mo, anak, kahit anong mangyari, kahit salbahin tatay mo, demonyo, tatay mo yan. Pero pinayagan mo mag-lunch para lang sabihin na hindi siya maglalakad. Papayagin si Dennis. Oo, pumayag, pero mali yun. Mali mong sabihin sa anak mo yon. Mag-lunch kayo para sabihin mo sa tatay mo na hindi siya maglalakad. Mali yun. Mali yun. Sa babaeng kinasal, sa anak, yan ay isang step mo bilang asawa. Ang ginawa mo dapat, either masama yung tatay mo, mabuti tatay mo, pinaglakad mo siya. Okay? Sabi nila, uso na daw ang paglalakad na mag-isa na babae. Sabi ni Marjorie, culture is culture. Hindi mo pwedeng baguhin yon. Even broken family kayo, culture is culture. Mahirap baguhin ang kultura. Ang kultura ng paggalang, ang kultura sa kasal, ang kultura ng matatanda, ang kultura ng pamilya. Culture yan. Hindi nyo pwedeng itwist yan. Okay? Sa babae, sana man lang bago mo lisanin ang pagiging dalaga, kasi reflection yan kasal mo eh. Reflection yan. Binigyan mo ng reflection ang mga tao na magandang refleksyon na ikaw ay isang mabuting ama kahit walang anak kahit walang ya ang iyong ama. Hindi mo pwedeng baguhin yun. Kailangan maglakad talaga yung tatay. That is tradition, that is culture, lahat kayo mali. Di ba? Hindi nyo sinistema eh. Kung sinistema nyo, sinunod nyo yung culture na kinagisnan, walang problema. Ano ba yung problema? Hindi nyo sinunod yung culture. Hindi nyo sinunod yung tradisyon. Hanggang sa mga salin-lain natin, hindi mo mababago yun. Culture yun, tradition yun. And that is tried and tested. Lalo na ikaw yung anak. Kung sinunod mo yun, hindi ka na nagmaldita na, ayoko maglakad si Papa. That is culture. That is your father. Wala ka dito kung wala kang tatay. Kahit demonyo yan, pumatay yan ng 10,000, that is your tatay. Doon kayo nagka-problema. Bakit mali tayo, Rominus Loyola? Sige, okay lang. Konti lang para, di ba? Masyado tayo seryoso eh. Di ba? Lahat sila mali eh. Si Marjorie kasi, sinaktan siya ni Dennis, sa kanila yon. Huwag nating idama yung bata. Kung sinaktan ka ni Dennis, magalit ka kay Dennis. Pero yung bata, huwag mo ngayon magalit kay Dennis. Yun eh. Di ba? Yun. Marjorie, ibigay mo sa mga tao, ikaw dapat ang nagkaroon na ikaw naging instrumento sa mga tao ng magandang refleksyon sa anak mo. Hindi, ini-insist mo pa na, hindi ko masisisi yung anak ko.
ayaw niya sa tatay niya. No. Kahit ayaw niya sa tatay niya, that is tradition and that is culture. Oy, single parent here, never ko siniraan. Tama, huwag niyo siraan. Ma'am Chona Baluyo, tama. Diba? Okay na tayo sa Chika Minuto! Diba? Kasi, ayun si Dennis Padilla, ang mali lang kay Dennis, hindi ka nagsusustento Nagde-demand ka, pero hindi ka nag-give back kahit man lang attention and love. Yun ang problema sa'yo, Dennis. Huwag kang pa-victim. Bago ka mag-demand, siguraduhin mo, may nilagay kang pagmamahal, may nilagay kang atensyon. Kaso wala Wala ka nung mga panahon na kailangan ka Tapos magde-demand ka ngayon. Mali ka dun. Tsaka mali na nananakit ng asawa. Okay? Mali yung nananakit yung asawa. Maling-mali yan. Mali yun. Mali ka doon. Pero kahit ganun nga si Dennis sa anak, tatay mo yan. Anak, tatay mo yan. Hindi mo pwedeng baguhin yun. Ha? Pag hindi nagmahalan sila, wala ka. Yung pa rin yun, doon tayo pupunta. Mali silang lahat. Diba? Oh, mali silang lahat. Salamat, iboto niyo ABP. Wala nang tanong mga ka-chismax. Wala nang tanong mga ka-chismax. Naghihintay ng demand letter, saglit lang mga ka-chismax. Sagutan at bangayan, duruan at sindakan na may kasamang pagbabanta. Mainit pa ang panahon. Bago kayo magalit, buhusan nyo muna yung sarili nyo ng tubig. Diba magkagalit kami ng asawa ko kanina Magkagalit kami kanina Ginawa ko, binuhusan ko muna yung sarili ko ng mainit ng tubig na malamig. Init lang pala ng panahon. Init lang. Tingnan nyo muna. Buhusan nyo muna yung sarili nyo. Pag nawala, ay init lang ng panahon. Pero pag nandun pa rin, ay galit na yan. Puot, galit na yan. Mayroon pang mga nauwi sa barilan, sa matayan. Yung barilan, Yung barilan, grabe yan, Ayan pala, lahat pala nakikita ni BBM, Go, BBM. Siga lahat. Ano na ba ang kultura na ito na pagiging siga sa daan? Saan ba natin nakuha ito? Ano na bang nangyayari sa atin? At parang natural lang ang mga ganitong konfrontasyon. Yan ang sinasabi ko sa iyo, BBM. Napakabuti mo dyan. Ano ba nangyayari sa mga Pilipino? At parang normal na tong ganito. Nagwawala, nagmumura, namamakyu. Diba? Tandaan po natin, sabi ni BBM, kultura ba natin to? Hindi natin kultura yan. Kultura ng DDS yan. Kongay, Pacquiao, DDS. Kongay, Pacquiao, DDS. Hindi nyo mababago ang kultura namin, DDS, Kongay, Pacquiao. Karahasan. Tayong lahat ay kailangan sumunod sa batas trapiko. Kailangan ang disiplina para maging responsableng mga Pilipino sa lansangan. Huwag Tama. maging kamote. Oh. Masyado nang madami yan. Ang lisensya sa pagmamaneho ay isang pribilehyo at hindi ito karapatan. At bukod Tama, privilege yan. Kapag inalisan ka ng pribileyo na magkalisensya, patay ka, di ka makapag-drive. Hindi ang karapatan na dinidemand mo, I demand my license. Ngayon din! Hindi ganun yan, privilege yan. Tandaan nyo, iba ang privilege, iba ang karapatan. Ang privilege, ipinagkakatiwala, ibinibigay sa'yo na may pagkakatiwala. Diba? Ang karapatan, yan ay nasusunod sa batas. Tandaan mo yan huwag kang tanga, Russia na. sa dunong sa pagmamaneho, ang lahat ay kailangan ayusin ang pag-uugali sa pagmamaneho at habaan ang pasensya. Yung ibang tao din sa paligid, umawat tayo imbis na mag-video. Oh, yan! Nandito ngayon, nasa comment section.
Nag-aaway yung kapitbahay nila. Putek, hindi umaawat, binibidyo. Uy, 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 dali. Kunin mo yung cellphone ko. Bakit, ma? Nag-aaway yung kapitbahay. Hindi nagbayad. Ang laki na ng listahan sa tindahan. Kunin mo yung cellphone ko. Binibidyo, ano? Yan, sige. Kapul, sige pa. Hindi ganyan dati. Putik ngayon cellphone eh. Ay, naku, lobat na ako. Akin na yung cellphone mo. Dati naawat eh. Ngayon walang umaawat, mas lamang pa yung video eh. Ituring na natin meron tayong tungkulin na panatilihin ang kapayapaan sa paligid natin. Ang bagong Pilipino ay disiplinado sa lansangan. Tama. Maingat sa O, tignan mo, ang bagong Pilipino. Ang bagong Pilipino, ABP yun, ABP 134 sa balota. Sheesh. ABP, ang bagong Pilipino. Sheesh. Galing mo, BBM, nasingit mo pa yung ABP? At pinipili ang kapayapaan. Ang lahat ay napapag-usapan ng maayos at malumanay. Lugi tayo at ang mga pamilya natin sa mga posibleng dala nitong kapalit kung hahayaan natin lamunin tayo ng galit kahit Tama. Yan ang presidente. Nagbibigay ng magandang ehemplo. Totoo po yung ganun po dapat. Tulad ni BBM. Binibigyan tayo ng magandang ehemplo. Hindi po siya pa, hindi yung presidente na nag-i-insist pa ng patayan. Iba po yun ha. Lagi nyo tatandaan. Ang presidente po nag-i-insist yan ng kapayapaan, unity, love for all. Diba? Hindi yung kill. Putek. Nakita ang presidente. Walang lamang ang bibig. Patayin! Pag di mo pinatay, ikaw papatayin ko. Putek ko. isang saglit lamang. Naunawaan ko naman na kung minsan talaga nakakainit ulo ang mga traffic at kung minsan napapasabay tayo sa daan sa mga hindi sumusunod sa batas trapiko. Pasensya na lang, palampasin nyo na lang. Oo. Ano naman ang mawawala sa atin? 1 Alam nyo, totoo yung sinabi ni BBM sa mga nagdadrive dyan. Sandali lang. second, 5 seconds, 20 seconds, pagbigyan na natin at Tama yun eh. Ako dati, mainipin din ako pag naging driver po kasi ako. Driver ang work ko. Mainipin ako pag kinakata ko, pinipit-pit ako yung, Bobo! Tapos pag mabagal yung nasa harapan ko, Oy, asa ng karo! Visit ako dyan. Nung 20 years old ako, ayan kasi ang nagdra-drive na ako yan eh. Nagtatrabaho na ako eh. Bobo mo! Marunong ka ba mag-drive? Pero ngayon na-realize ko, ganun din eh. Ganun din po, makakarating din kayo. Ano ba kung mabagal siya? Oh, hintayin mo yung magandang spot, overtakean mo na lang. O kaya hintayin mo na lang. Ganun din. Minsan nga mabilis ka pa, yun. Hindi mo alam, may kasalubong ang trailer, patay ka. Di ba? Wag na tayo mainit na kalsada. Wala tayong magagawa eh. Na-realize ko yun nung nabangga ako eh. Nung nabangga po ako, pag overtake ko yung tricycle eh, ang bagal, in-overtakean ko, may salubong pala na truck. Pag salubong ko ng truck, face to face kami, binangga ko talaga yung yung Montero, binangga ko yung sarili ko, kundi patay ako sa trailer eh. Tapos na-realize ko, ba't nga ba ako nagmamadali? Gusto ko ba talaga madali buhay ko? Siyempre, Ma'am Linta Mori, disiplinado sa dapan eh.
Dito kasi, Bobo! O eto sa'yo! Ganon dito eh. Ang bagal mo! Etong sa'yo! Di ba? Huwag tayong magmamadali. Madadali buhay natin. Huwag na natin patulan. Give me your scooter now. Give me your scooter now. Give me your scooter now. Give me a ride. Yes, I'm gonna take a ride. Ang isa pa nating nakita ngayong linggo, Ako kung ako na tsempohan nito, tatapusin ko talaga to eh. Thank you to sa akin. Sa amin to, thank you to. Babastusin mo yung mga Pilipino, putik ka, sabi ko sa'yo. yung kagalit-galit na pinanggagawa ng isang Ako may pasahero akong Chinese eh. May pasahero akong Chinese. Lasing na lasing. Nagdadrive kasi ako sa hotel eh. Lasing na lasing, dinuraan ako. Dinuraan ako dito. Dinuraan ako dito. Anong ginawa ko? Ha? Binuhusan ko ng tubig eh. Tanggal ako. Diba? Tanggal ako eh. At least, nakabawi tayo. Don't do this at home. Wag. foreign vlogger sa ating mga kababayan. I'm gonna rob you. Biro man na ito o hindi, sino naman Pilipino ang hindi kukulo ang dugo sa napapanood natin? Yan oh. Nakakalungkot dahil ito isang naging Sira ulo rin yung vlogger na yung ano niya, kasama niyang cameraman na Pinoy diyan eh. Ikaw ba't ganun mga Pinoy ngayon? Hinahayaan nilang maltratuhin ng kapwa Pinoy. Ba't ganun kayo? Ha? Yung mga DDS sa China, mahal nila yung China. bahagi na ng social media na nagkakaroon ng mga vlogger na nanggugulo lang, nang aasar lang, nang buwisit lang, nang babastos lang para makakuha ng mga viewers. Huwag tayong sasama dyan sa ganyang klaseng ugali. Hindi Tandaan nyo, huwag kayong ganyan. Yung co-content nyo, nang ano kayo ng taon, parang agrabyado. Yung gano'n, sabihin, I will rob you. Putik, sira ulo ka pala eh. Huh? Dapat ang content nyo, mga mala Mr. Beast. Si Mr. Beast, idol na idol ko yan. Si Mr. Beast. Ang ganda ng content niya kahapon, pinanood namin. Tungkol sa pinakain niya yung mga tigagana. Galing. naman ganyan ang ugaling Pilipino. Asahan ninyo yung mga gumagawa ng ganyan na hindi natin pababayaan na patuloy nilang ginagawa yan. Tapos na po ang mga dayuhan, nakali na lang, kaya na lang napastangin ang mga Pilipino. Ito'y ehemplo. Bastos pa, ngumingiti-ngiti pa yan eh. Kung ako sa iyo, kung saan nakakulong to, bigay mo ng petroleum jelly yung mga preso. Para magtino, Mr. Romulia. Mr. Romulia, pakiusap ko, yung mga preso, bigyan nyo ng libreng petroleum jelly para makita niya. Matawag niya si Putin. Putin! Putin! Diba? Diba? Matatawag niya si Putin. Putin! 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 Seryoso tayo nasa sariling bayan natin. Hindi tayo magpapabasa sa kanila. Likas na mababait ang mga Pilipino. Kita mo, yan ang gusto ko kay Bibi, yung culture talaga eh. Lang, makapumbaba, napakahaba ng pasensya. Kaya't nakakalungkot na makitang naaabusong ganito nating katangian. Pare Eduardo, pare, ubus na tayo. Ubus na. PM mo ako mamaya. Putin! Putin! Tatawag. Putin! Putin! Ah!
Gaganon kayo mga ano. Lagyan mo pa yan, lagyan mo pa. Lagyan mo pa ng petroleum. Maingay, maingay. Lagyan mo pa. Pak! Put in! Put in! Natural sa atin na matawanan lamang at hindi na palakihin ang mga ganitong klaseng pambabastos. Pero hindi nang huhulugan na palalampasin ito ng ating pamahalaan. Dapat tayo pumalag sa mga bully. Kasama nyo ang pamahalaan para ilugar ang mga ganitong tao. Sana ay magsilbing aral ito sa Ay putik, si Vitali pala tong hayop na to. Hayop ka, Vitali. Si Vitali pala tong hayop na to. Pinapanood ko to dati. Si Vitali pala, hayop ka, ikaw pala. Si Vitali pala to. Napapanood ko to, ikaw pala yung hayop na yan, Vitali. Revitalize, oo. Hayop ka. Masama talaga ugali niyan. Huwag niyong gagayahin yan, ha? mga pagtatangkang pumasok pa rito sa Pilipinas para lang hamakin at gawing katatawanan ang ating mga kababayan. Ngayon, Hindi naman ganyan yung content niya. Masyado naman siyang walang niya sa Pilipino. ang darating na mahal na araw, piliin natin ang kapayapaan. Piliin natin ang kaligtasan para sa ating mga sarili at lalo na sa ating mga pamilya. Yan ang presidente. Bagong Pilipino, Oh, ang bagong Pilipino. A, B, P. 134 sa balota. ay naninindigan para sa kanyang bayan. Ang bagong Pilipino ay pumapanig sa kapayapaan at kaligtasan, lalo na sa lansangan. Magbigayan tayo, maging magpakumbaba. Mabuhay po tayo lahat at mag-ingat po tayo sa daan. Oh, yan. Yan po ang ating presidente, ha. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas,